So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa Hakimunting Channel. So, mga kababayan, trending po ngayon itong Christmas message ni Philip Salvador. At ang nakakatawa pa dito, no, sa Christmas message po na to, ang sabi nga po ni Philip Salvador, wala daw pong Duterteng magnanakaw. At ipagdasal daw po si Digong at saka si Sara. So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, no, sinasamba masyado po at nagiging kulto na nga itong si Ipe sa mga Duterte. Pero in the first place, hindi naman po siya sinama dun po sa advertisement, sa political advertisement po. So ito, pakita ko to sa inyo, no? So ito po yung political ads ni Duterte, ni Bato, at saka ni Bongo. Kasama pa si Robin. O yung apat na itlog, no? So, ito, yan, ito. Ito picture nun eh. Malamang napanood nyo na to eh, kaya wag na natin i-play. Sana ba yan? Yan, ito. Yan, naalala nyo yung picture na yan. Actually, video yan. Yan. So, ito yung political ad ni Bato, ni Bongo, kasama si Digong. O, di ba? So, hindi kasali si Ipe. So, hindi ka nakakasali, di ba? Todo samba ka pa rin sa mga Duterte. Kaya kung ako sa'yo, mag-ano ka na lang, mag-withdraw ka na lang. Kasi una, hindi ka naman mananalo eh. Isipin mo yan ha, umaasa ka pa talaga mananalo ka. Eh the more na sinasamba mo ang mga Duterte at pinapakita mong wala kang alam, the more po na hindi ka iboboto ng mga tao. So ngayon, panoorin natin tong video ni Ipe ah. Trending to ngayon eh. At share pa ito ni Robin Padilla, no? Ito, panoorin natin to. Sige. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Magandang araw. So wala daw po magnanakaw na Duterte, simula pa lang katangahan na. So ngayon mga kababayan, no, dapat kasi pag sinabi mong walang magnanakaw na Duterte, dapat meron kang ipapakita na pruweba na wala. Kasi ngayon overwhelming po ang mga ebidensya na talagang makatipo talaga ang kamay ng pamilya Duterte. Kasi in the first place, ito yung kailangan yung sagutin ng una eh. Pakita ko sa inyo, no? So, punta tayo yung ito. Yung SALN. SALN Duterte. Duterte Ombudsman. Ito. Yan. Ito. Sa GMA network ko to nakita eh. Tingnan nyo to ha. Yan. Sabi dito. Ombudsman denies lawyer's request for copies Duterte SALN. So ito nga po si Martires, yung sa ombudsman. So ang point dito mga kababayan, no, yung inappoint po ni Duterte sa ombudsman na si Martires, siya rin po ang nag-a-approve para maglabas ng SALN ng mga Duterte mismo. So dapat no, kung sasabihin mong hindi magnanakaw ang mga Duterte, ilabas nila yung SALN nila. Di ba? Hindi yung puro mahal namin si Digong, itatayo ko ang buhay kay Digong. Kulto yan, ganyan. So, continue pa natin, sige. Ako po si Philip Salvador. Umaabot sa inyo, hindi po bilang politiko. Umaabot sa inyo, hindi daw bilang politiko, sabay pakita ng picture na nangangampanya. Engot talaga to, no? Actually, at ito lang mag-withdraw ka na. Mag-withdraw ka na lang. Kasi, hindi ka naman threat, kasi alam ko namang hindi ka mananalo. Pero, di ba? Ano na lang, para na lang maiwas ka sa kahihiyan. Kasi in the first place, no, kung importante ka talaga sa mga Duterte, di ba? Dapat kasama ka sa political ad. Hindi ka nga sinami. Oh. Ako po yung maabot sa inyo bilang isang mamamayan. Maabot po ako sa inyo at humihiling ng inyong mga dasal. Ipagdasal po natin. Sige. Sinong pagdadasal natin? Si former President Rodrigo Roa Duterte. Ipagdasal po natin ang ating Vice Presidente ngayon na si Inday Sara Duterte. Tapos?
ipagdasal po natin ang ating bansa. Ipagdasal po natin ang dating presidente na si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. Oo nga pala, pati pala yung bansa natin. Gago ang putragis na 'to 'no. Sige na nga, okey. Hindi, pero ang point dito 'no, gusto mong tumakbo bilang senador. Eh, kamusta naman yung pagiging tatay mo kay Josh? Naging tatay ka ba ni Josh? Naging ano well, ikaw naging tatay ka ni Josh, pero in the first place, 'di ba, iniwan mo yung anak mo, eh. Oh, iniwan mo yung anak mo tapos gusto mo maging senador? Tignan mo yung mukha mo, oh. Sarap mong sampalin, eh. Yung mukha niya 'no, umbok na umbok, sarap sampalin ng walang 'yan 'no. Papasko, O 'yan, oh. kung ano-ano po nangyayari. Pinipilit po silang ibagsak, pinipilit silang... Alam niyo po kung Itain mo, iiyak mo 'yan. ano ang ibig kong sabihin. Kasi ito, ang reklamo ni Ipe, Paskong-Pasko, kung ano-ano daw po nangyayari. Eh, reklamo mo Pasko lang, eh, kay Duterte 6 na taon po na kalbaryo ng buong Pilipinas 'yun. 30,000 po namatay nung panahon ni Digong. Oh, tapos yung confidential fund ni Sara Duterte lumobo po ng 2 bilyon. Sasabi mo, ano 'yun? Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako sa ating mga sarili kasi po, Kapaskuhan, Tanga ka talaga 'no? Tanga nito hal 'no? Tang Narinig mo ba yung pero naawa ka sa mamamayan dahil daw po Pasko. Oh, walang iya ka 'no? Maawa ka muna sa anak mo bago sa ibang tao. Oh, 30,000, 30,000, oh, died, tokhang. Oh, sabi ng misis ko, oh, ngayon ka dapat maawa sa anak mo kasi si Chris Aquino may sakit. Actually sinasabi lang ng media siguro na umaayos siya pero parang ano 'no, parang hindi 'no? Hindi, pero, ito, ang point dito, ano, gusto po natin gumaling si Chris Aquino. Ayaw naman natin na mapahamak si Chris sa sakit niya. Oo, kasi pero ang point dito 'no, ano, eh, i i dati nung eleksyon nakakatayo pa siya, eh. Nakakapagkampanya pa kay Lenny, eh. Pero ngayon naka-wheelchair na lang 'no, pero 'di ba? O may oo, ngayon ngayon doktor na lang puwedeng lumapit kay Chris. Oo, ngayon 'di ba, kung naawa ka sa ano, kung naawa ka sa mga taong sinasabi mo, eh, maawa ka muna sa anak mo. Gunggong din 'to, eh, 'no? 'Yan, oh, nakalagay dito, drug war, sa Acled. Ilan yung namatay nung drug war, may 7,000, may 30,000, may 12,000, depende po kung saan data mo kukunin. Siyempre 'pag sa pulis mo kukunin 'yan, binawasan na ng pulis 'yan. Hawak ni Duterte yung pulis nun. So, pero base po sa UN, 30,000 po yung mga nawalan ng buhay nung panahon na 'to. Kakatito po yung data 'no, kung saan may pinakamaraming pinatigok si Duterte 'no. So, sa Metro Manila talaga. So, meron sa Cebu. Hindi. Meron sa Cebu. Sa Cebu pala marami. Tama mo 'yan, 'di ba? So, continue natin, sige. ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mas importante yata sa ginagawa nila ang magpabagsak ng mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon nagsaserbisyo sa mga Pilipino. Grabe 'no, ewan ko dito. Ito lang 'no, madagdag ko lang 'no. Hindi ko po talaga alam kung anong gustong-gusto nila kay Sara Duterte. Kasi in the first place mga kababayan, 'di ba, wala naman po nagawang tama si Sara. 'Di ba, ito yung napansin ko, eh. Mula po nung naging mayor si Sara Duterte po sa Davao, ayun na po yung Davao City, eh. 'Di ba, yung tatay na Duterte,
Kung ano man meron sa Davao ngayon, dahil po yan sa tatay na Duterte. Tapos, nung naging si Sara yung naging mayor ng Davao, ang tanong dito, napaangat niya ba yung Davao? Napaangat niya ba yung Davao o naging stagnant lang? Kung ano nung iniwan ng tatay, gano'n pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ayan ang gusto kong tanong sa mga bobong DDS eh. Bilib na bilib kayo kay Sara, pero lahat naman po ng political capital po ni Sara nanggaling sa tatay. Di ba? Sabi pa nga ng iba, mas naging worse pa nga nung si Sara tsaka si Baste naging mayor ng Davao kumpara sa tatay. Di ba? O, continue natin, sige. Naawa po ako sa pinakamahirap na mahirap dahil nadadamay sila. Politikong-politiko eh, no? Hindi raw po ako nakikipag-usap bilang politiko, bilang isang tao. Trapo. Trapo. Ngayon po, Kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo sa inyong mga dasal ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang Sino pa? Sino pa? Sino pa? ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Ito na. Ito na. Ito na. Ang fuck bomb. Wala pong magnanakaw na Duterte. Ay, ina mo, Ipe. Walang yan na to. Ako po si Philip Salvador. Ayan, walang kwenta na, napaka bullshit naman ito, no? So ngayon, mga babayan, no? Ito yung point ko dito. Ito yung sinasabi ko kanina pa eh. Una, masyado kang sumasamalamtaya, ano ba yun? Masyado mong sinasamba ang mga Duterte. Oh, 'di ba? Sabi mo pa nga nung una, itataya ko ang buhay ko para kay Tatay Digong, eh di mag-bodyguard ka. Huwag kang maging senador. Gano'n lang 'yon. Eh ngayon, handa mo palang ibuhos ang buhay mo sa mga Duterte, tapos nung campaign ad, hindi ka kasama. So, ang nangyari pala sa'yo dito, pamparami ka lang pala para makumpleto lang at dumami yung senatorial slate ng PDP Laban. Pamparami ka lang eh. Alam nyo, nun, naawa ako kay Ipe eh, no? Pamparami ka na nga lang, ikaw pa yung sambang-samba sa apelidong Duterte. Kaya kung ako sa'yo, kung ako sa'yo, Ipe, di ba? Tigil-tigilan mo yung pagiging delusional mo. Mag-withdraw ka na lang. Sayang. Sayang yung oras mo dyan, sayang yung pera mo dyan. Di ba? Well, magaling kang artista. Oo. Action star, generic. Pero sayang, di ba? So yun mga ka-street wise, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa Christmas message ni Ipe na ipagdasal daw po ang mga Duterte at saka ang Pilipinas. So yan, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Andiyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.